Amen. Okay, sa umaga po ito mga kapatid, napakahalaga po ng ating pong maunawaan. Alam nyo, sa Pilipinas, usong-uso yung kainan, tama ba? Halimbawa, anong okasyon yung may mga kainan sa Pilipinas? Birthday, ano pa? Piyesta, katulad dito sa Bignay. Kailan ba piyesta dito? Bukas? O ngayon? Ngayon. Kasalan, ano pa? Ano pa po yung may mga kainan? Oh, okay? Pag Pasko, New Year. Marami pong mga okasyon sa Pilipinas na merong kainan. Kahit po yung simpleng okasyon lang, merong pong kainan. Alam nyo, sa Bible, pagkainan at ikaw ay kumain doon sa table, may mga kasama ka, malaki po ang kahulugan sa kanila noon. Dining with people at sila po ay masyadong talagang, alam nyo, makikita nyo, mapanuri kung sinong makakasama nila sa hapag. Like for example, noong, naalala nyo noong bumalik yung mga kapatid ni Joseph, ni Jose sa Egypt, kasama na yung bunsong kapatid, Benjamin. Nagulat sila dahil si Joseph, the governor, the second, pinakamakapangyarihan sa buong Egypt, ay sumama sa kanila sa kainan. Yun po ang mga Ehipsyo, hindi po nila ginagawa yon. Kasi karumal-dumal po yun. Kapag ibang lahi, iba ang kanilang uri, iba ang kanilang pananampalataya, hindi po pwedeng sumama sa kainan. Kasi pag ikaw ay sumama sa kanila sa kainan, ibig sabihin, you are one with them. Magkaisa kayo. You identify yourself with them. No? Parang ikaw ay kaisa nila. It's not just kakain kayo, ganadong kumain. Hindi po yon. Ang ibig sa kanila kapag kumakain kasama, no? Kasama ka doon sa kainan, kaisa kanila. Ina-identify mo ang iyong sarili sa kanila. Yun po yun. You're fellowshipping with them. Ano po? So, hindi basta-basta ang sumama sa kainan. At sila ay namimili ng kanilang mga kasama sa kain. Makikita po natin yan sa Bible, mga kapatid. Sa Old Testament, and then pagdating po ni Jesus sa New Testament. Meron ba kayong naaalala mga instances na pinupuna si Jesus kapag sumasamang kumakain sa mga tax collectors sa mga makasalanan? May nadaanan po ba kayong ganon? Konti lang nagbabasa ng Bible dito Dapat nadaanan po nyo yun. Kasi mahalaga po yun. What is the significance? Bakit pinupuna ng mga religious leaders, Pariseo at Escriba si Jesus, nung siya'y kumakain kasama ng mga katulad ng, sino po yung tax collector na napasama sa 12 disciples ni Jesus? Sino po doon yung maniningil ng buwis? Na dating ang pangalan niya ay Levi, naging Matthew. Gospel. Ginamit ng Diyos para isulat ang Gospel of Matthew. Yan po ay tax collector. Kaya pinuna po si Jesus nung sumama, nag-anyaya si Matthew na magkaroon ng malaking piging sa kanyang tahanan. Mayaman po si Matthew. Tax collector po yan, mayaman. At marami siyang inanyayahan na mga kasamahan sa trabaho at iba pa, na ang bansag na mga religious leader ay mga sinners, mga makasalanan. Pag sinabing sinners doon, ay ito po ay grupo ng mga tax collectors, mga prostitutes, mga outcasts, mga makasalanan. Hindi ibig sabihin ng mga makasalanan ay yung mga mahihirap. Hindi po. Dahil mayayaman ang tax collector sa panahon nila. So, napansin ng mga Pariseo si Jesus kumakain kasama ng mga tax collector. At yung po, malaking iskandalo yun. Malaking paglabag yun sa kanilang batas na ipinamumuhay. Kaya pinupunan nila si Jesus. Pinupunan nila si Jesus. Dahil nakikiisa, nakikiisa sa kainan ng mga makasalanan. At yun para sa kanila ay sampal. Dahil si Jesus, alam naman natin ang kanyang misyon, na parito siya para sa mga, sabi niya,
mga may sakit, hindi sa mga magaling na. Naparito siya para sa mga makasalanan, hindi sa mga nagsasabing sila ay righteous, no? Sa kanilang pamantayan, mga kapatid. So may bahagi po sa Bible na titingnan natin na tungkol po ito, may kainan din po. Ano? Pero ito po ay nasa Lucas chapter 7, verse 36. Siguradong ganado kayo kasi may kainan. Ano? So sa Lucas chapter 7, beginning verse 36, hanggang 47. Titingnan po natin dito. Ang sabi po dito, at isa sa mga Pariseo, ay inimbitahan siyang kumain kasama niya. Ang nag-imbita sa kanya at this time, hindi tax collectors. Ano? Anong uri ng tao? Ha? Ano po? Pariseo. Ito yung kasama sa grupo ng namumuna. Pinupuna si Jesus kapag sumamang kumakain sa mga tax collectors. So inanyayahan si Jesus. Kaya nagpunta siya sa loob ng bahay ng Pariseo at umupo para kumain. Hindi po nabanggit ang pangalan. Pariseo po ito. Katulad ni Nicodemo. Pariseo. Powerful po sila. Malaking grupo po ang mga Pariseo sa panahon ni Jesus. At kapansin-pansin na may isang babae sa loob ng lungsod na dating makasalanan ang nagdala ng isang alabastrong bote ng pabango. Nang mabalitaan na kumakain siya sa loob ng bahay ng isang Pariseo. Verse 38, at habang umiiyak, ay tumayo siya sa tabi ng kanyang paanan sa likod, nagsimulang basain ang mga paa niya ng mga luha at pinupunasan niya ang mga ito gamit ang buhok ng kanyang ulo. Pagkatapos ay paulit-ulit niyang hinahalikan ang paa niya at saka pinapahiran ng pabango. Verse 39 na po tayo. Pero pagkakita ng Pariseyong nag-imbita sa kanya, ay nagsalita ito sa loob-loob niya at sinabing, kung talagang propeta ang taong ito, makikilala niya kung sino at anong klaseng babae ang humihipo sa kanya na ito ay isang makasalanan. Verse 40, kaya't sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, Simon, yung pala ang pangalan ng Pariseo, si Simon. Mayroon akong isang bagay na sasabihin sa iyo. At sinabi nito, sabihin niyo po, Guro. Verse 41, may dalawang taong parehas na nangutang sa isang nagpapautang. Ang isa ay may utang na 500 denaryo at ang isa ay na may 50. Verse 42, pero nung wala silang may pambayad, parehas silang pinatawad. Kaya't sabihin mo, sino sa kanila ang higit na magmamahal sa kanya? Sa verse 43 po, at nang sumagot si Simon ay sinabi niya, sa palagay ko po siya na pinatawad niya sa mas malaking halaga. At sinabi niya sa kanya, tama ang hatol mo. Sa verse 44, at pagharap sa babaeng iyon ay sinabi niya kay Simon, nakikita mo ba ang babaeng ito? Pumasok ako sa loob ng bahay mo nang di mo ako binibigyan ng panghugas para sa mga paa ko. Pero siya'y binabasa niya ang aking mga paa ng maraming luha at saka pinupunasan ng mga buhok ng kanyang ulo. Verse 45, di mo ako binigyan ng halik, pero siya mula ng pagpasok ko rito ay hindi na tumigil ng kahalik sa aking mga paa. Di mo nilagyan ng langis ng olibo ang ulo ng ko, pero siya pabango pa ang binuhos sa aking mga paa. Verse 47, last verse po na ating pag-aaralan. Dahil dito ay sinasabi ko sa iyo na pinatawad na ang mga kasalanan niya at napakarami, kaya naman nagmahal siya ng labis-labis. Pero ang pinatawad ng kakaunti ay kakaunti kung magmahal. Ang pinatawad ng malaki, malaki rin kung magmahal. Mga kapatid, dito, Pariseo po ang nag-imbita sa kainan. Madalang po yung ganyan. Very seldom na ang kabilang sa isang religious sect na Pharisee na lumalabang kay Jesus ay mag-imbita kay Jesus sa kainan. Dahil sila ang namumuna kay Jesus. Si Jesus, maraming beses kumakain kasama yung mga tinaguriang sinners, mga makasalanan, sa paningin ng mga Pariseo. Ang mga Pariseo po may sariling standard.
Sila po ay matamang sumusunod sa kautusan sa aklat na sinulat ni Moises. At may mga dagdag pang mga tradisyon na sinusunod nila. Yung po ang kanilang pamantayan ng righteousness nila, na sila ay matuwid. Kapag nasusunod nila yon, sa tingin nila, sila ay matuwid. Pamantayan po nila yon. At sino man na hindi sumasama sa kanila, na sundin ang mga kautusan yon, hindi matuwid, tinatagurian po nilang sinners, makasalanan, sa kanilang paningin. Kapag may nabasa po kayo sa Biblia, especially po, involved po ang Pharisees na namumuna, na nakikritik o nagagalit kay Jesus, pag binanggit po yung sinners, yung mga makasalanan, yun po ang kanilang pananaw. Sila ay righteous sa kanilang pananaw, at yung mga tao na hindi katulad nila, na sumusunod sa batas na pinairal nila, yun ay sinners, makasalanan. Pero sa paningin kaya ng Diyos, ganon din. Ganon din ba ang paningin ng Diyos? Ang pamantayan ba ng Diyos ay katulad ng pamantayan ng mga Pariseo? Ang mga Pariseo po, bigyan ko lang kayo ng konting background, matama po nilang sinusunod ang kautusan. Siyempre sila po'y nag-iika po. Nag-iika po sila. Kahit yung mga butil, paminta, halimbawa, paminta po, butil yan eh. Talagang matama nilang kina-count manually, kasi wala namang counter na mga bibilang na mabilis ng butil eh. Ito po'y binibilang nila isa-isa ang paminta. Upang yung ikasampung bahagi, yan po ang kanilang dadalhin. So sila po ay talagang sumusunod doon po sa sinasabing ika po. Ika po. Kaya minsan ang Pariseo nanalangin, katabi niya yung sinners sa kanilang pamantayan. Tax collector katabi niya. Sabi niya, salamat po Ama, hindi po o katulad ng katabi kong ito. Makasalanan siya. Hindi siya nag-iika po. Hindi siya sumusunod sa sinusunod naming mga kautusan. Yung pong katabi niya na tax collector, nakayuko lang, hindi makatingin sa itaas. At sinasabi, patawarin po niyo ako sa aking mga pagkakasala. Ang sabi ng Panginoon, kanino kayang panalangin ang tinugon? Doon sa nakatingala na binabanggit yung kapuluan ng kapwa, o yung isa na hindi man lang makatingin sa itaas? Sabi niya, yung hindi makatingin sa itaas. Dininig ng Diyos ang kanyang panalangin. Maraming panalangin umiikot-ikot lang dito. Maraming panalangin umiikot lang within the room. Doon lang nararating. Hindi talaga nakakaabot sa dapat pagpaabutan. Dahil panalangin na hindi naaayon sa puso ng Diyos. Kaya yung panalangin umiikot-ikot lang. Hindi, nakakapailang lang sa itaas. Katulad ng panalangin noong sinabi ng Panginoon na Pariseo. Kamangha-mangha na isang Pariseo nag-anyaya kay Jesus. Alam nyo, katulad ni Nicodemo, meron din pong mangilan-ngilan na Pariseo na nanampalataya sa kanya. Kaya lang, kakaiba ang pananampalataya, ang iniukol nilang dedikasyon, pag-ibig sa Panginoon bilang mga Pariseo at yung mga tao na tinagurian nilang mga makasalanan. Makikita po natin dito. Siya po, siyempre pag ikaw nag-anyaya, maghahanda ka po ng pagkain. Pero may mga po na si Jesus na sinabi sa kanya. Nung pumasok po yung babae, ang babae hindi naghanda ng kainan. Hindi rin siya imbitado. At malabo siyang maimbitahan ng Pariseo dahil siya ay notorious sinners na tinaguriang makasalanan talaga. Kilala doon sa komunidad na yon. Malabo siyang anyayahan. Hindi siya karapat-dapat sa paningin ng mga Pariseo. Dahil siya ay makasalanan. Pero, di kaginsa-ginsa, ang babaeng ito ay nandoon, At napansin nito, hindi lamang ni Jesus, maging man ng Pariseo. Dahil ang babae, bigla na lang masok. At may ginawa po ang babaeng ito. Ang babaeng ito ay madalang alabastrong pabango, puno ng pabango. Nasabi ng ibang
gospel, ito po ay nagkakahalaga ng 300 denaryo. Isang taong sahod. Tinitingnan ko sa Israel kasi, nung panahong yon, tiningnan ko ngayon kasi ang daily wage, ang minimum wage sa Israel, pag kinumpute po sa peso, ang monthly niya equivalent to more or less 80,000 to 100,000 pesos per month. Sa minimum wage sa Israel. Dito po kasi sa panahon ni Jesus, ang minimum wage isang denaryo. Isang denaryo. Isang denaryo. Sa panahon nila. Pero kung titingnan natin, ibabalyo natin yung kanyang daladala na 300 denaryo. Ang value po niya sa ngayon, dahil binasi ko lang po sa minimum wage, ay more or less 1 million. Pinakamababa na po yun. Pwede pang tumaas. Pwede pang tumaas. Kung maganda yung value ng pera ng Israel, ay pwede pa pong tumaas, mga kapatid. Ibig sabihin, yung kanyang daladalang pabango, sa panahon ngayon, nagkakahalaga ng 1 milyon. Mga kapatid. Ang babaeng ito, hindi naghanda ng kainan. Ang paghahanda ng kainan ay to identify kung sino man ang iyong aanyayahan. Ma-identify ka sa kanya. Now, sa ating panahon, ang isang identification kay Jesus ay yung being a Christian. Taglay mo yung Christ. You are identified with Christ. Christian. Hindi lang dahil ang pangalan mo Christian. Pero Christian ka. No? Ang iba ginagamit pa, born again ako. Disciple ako. Nasa Bible naman. So yan ang yung mga identification. So sa kanila, wala namang Christian pa sa kanila. Meron ba? Kailan nagsimula ang Christian na tawag? Yung tawag na disciple sa Book of Acts napalitan ng tawag na Christian. So wala pa sa panahon ni Jesus, nandito siya sa lupa, nangangaral siya dito, wala pa yung term na Christian to identify with Christ. Ang Christian, doon sa Book of Acts, napalitan yung katawagang disciple. So sa mga panahong yon, para ma-identify ka kay Christ, katulad ng mga alagad niya, laging kasama, kumakain sila magkakasama, lagi silang barkada. Yan, they are identified with Jesus, na sila'y kasama ni Jesus. Katulad ni Pedro at ni Juan, nung gumaling yung nasa templo, nung pumunta sila, nakilala ng mga Pariseo na they are with Jesus. Sila'y kasama ni Jesus. Yun ang binanggit. Kasama ito ng Panginoon, ni Jesus, ni Jesus, ng mga ito. So, kapag ikaw ay kasama sa kainan, na-identify ka kay Christ. Kasama, nandun si Jesus eh. Yan sa panahon nila, mga kapatid. So ngayon, sa panahon natin, we are identified with Christ, unang-una, sa katawagan. Pag tinawag kang Christian, paano pag tinawag kang Muslim? Identify ka ba kay Christ? Hindi. Pag tinawag kang Buddhist, identify ka ba kay Christ? Hindi mo taglay, Christian. Kahit hindi Christian ang pangalan mo, inuulit ko. Ngayon, doon sa mga identify with Christ, makikita natin, katulad ng Pariseyong ito, tingnan natin ang kanyang pagpapamalas ng kanyang pag-ibig sa Panginoon. It's dangerous na parang identify ka with Christ, pero tingnan mo naman yung degree. Plus, siya po ay kabilang sa sekta na very powerful. Nang kanilang belief system ay, sinong nakakasunod doon sa mga batas na yon ang tataguriang matuwid, righteous, at hindi makasalanan. Dangerous po yung belief system na yon. Oho. At kapag sino mang hindi gumagawa noon, ay tatagurian nilang makasalanan. At hindi pwedeng kabilang sa kanilang. Kaya dito nagngingit-ngit po siguro siya. Nagpipigil lang. Kasi hindi naman imbitado yung babae. Plus, ang babae po ay makasalanan. Binanggit talaga. Notorious sinners po ito eh. Sabi sa ibang translation eh. So, sigurado nagngingit-ngit po yung Pariseo. At
Sinabi pa nga niya, binulong niya sarili niya, kung talagang, sa verse 39, kung talagang propeta ang taong ito, talking about Jesus, ibig sabihin, hindi pa talaga niya kilala si Jesus. No? Kung talagang propeta ang taong ito, makikilala niya kung sino at anong klaseng babae ang humihipo sa kanya na ito ay isang makasala. But this guy, itong si Simong Pariseyong ito, ay inimbitahan si Jesus sa kainan. Patibay na identify siya with Christ. At tiyak, siya uulan ng mga talagang paratang sa kanya, uulan. Kapag ito'y nalaman ng mga kasamahan niyang Pariseo, kaya si Nicodemo, gabi nga pumunta kay Jesus eh. Gabi. Uulanin siya. Tiyak ng mga kasamahan niya, ng mga paratang, dahil siya ay nag-anyaya kay Jesus. Inanyayahan si Jesus na kumain kasama niya sa hapag, mga kapatid. Ano pong gusto nating makita dito, mga kapatid? Sa tao po, tingnan nyo ha. Kapag ang ating belief system, pagkaunawa, pagkakilala sa sarili natin ay hindi naman ako masyadong makasalanan. Okay naman ako. Hindi ako nanlalamang, hindi ako pumapatay, hindi ako nagnanakaw, hindi ako nagaganito, gumagamit ng mga ipinagbabawal na gamot. So, ibig sabihin, sa ating standard ng mundo, ng gobyerno, maring sabihin natin, okay tayo. Matuwid. Tapos, bumaling naman tayo sa kabilang banda, sabihin natin, nagde-devotion naman ako, nagpe-pray naman ako araw-araw, ako naman ay nagbabahagi rin ng salita ng Diyos. Ako naman ay nag-iika po. At sa ating pamantayan, sabi, okay ako. Kaysa sa kanila na hindi ginagawa yon. Pwede kang mag-build ng sarili mong belief system. Batayan kung paano magiging righteous. Katulad ng mga Pharisee. At ikukumpara mo ang sarili mo sa iyong kapwa na hindi ginagawa yon, mas angat ka pwedeng sa sarili mo. Ganyan po ang spirit of Pharisee. Ito po yung mga Pariseo. At hindi lang sa panahon ni Jesus, may mga Pariseo. Sino man sa atin, from the pastors, mga Christian leaders, down, they can be a Pharisee in their spirit, in their belief system. Pwede po sila maging Pariseo. Ang bawat isa ay pwede pong maging Pariseo ayon po sa ating belief system. Pansarili na batayan. Sila po'y nakabuo ng ganong batayan, mga kapatid. Kaya naman, nung pumunta, alam nyo, yung over-familiarity, delikado rin po eh. Pero hindi natin masasabing over-familiarity dahil si Jesus hindi niya masyadong kilala pa. Sabi niya, kung propeta nga ang taong ito. Ibig sabihin, nung sinabi niya, kung propeta nga, totoong propeta, hindi pa niya ganon kakilala si Jesus. Ano ho? Pero ina-identify niya ang sarili niya with Jesus dahil naghanda siya eh. Yun po ang isang pamaraan para ma-identify ka. Kakain kang kasama siya, kasalo. Napakahalaga po sa kanila. Kaya may mga instances po sa book na sinulat ni Pablo sa Galacia, may sinulat siya. May pangyayari si Pedro, pinuna ni Pablo. Kasi kumakain kasama mga hintil, pero nung may dumating na mga Hudyo, biglang iniwan, lumipat si Pedro. Kinorek po ni Pablo. Kasi nga napakahalaga sa kanila ng yung you will dine with them, kakain ka kasama sila. Eh ngayon, mga Hudyo po sila, hindi sila mga hintil yung mga yon. Matindi po sila dyan, mga kapatid. Napakatindi po nila. Mas matindi po kaysa sa atin. Sa atin din, parang somewhat, parang yung fellowship, yung kapamilya to, kaibigan to. Pag ikaw ay kumain kasalo nila, ibig sabihin, malapit ka sa kanila. Hindi ka basta-basta rin kakain sa stranger, tama? Ikaw ba'y basta-basta magpapatuloy ng estranghero sa iyong bahay at samang kakain? Ikaw ba'y basta-basta kakain sa hindi mo kilala, kakainin yung ihahain sa'yo? No, sasabihin, baka lasunin ako nito, di ba? Pag ikaw ay kumain sa pagkasama sila, most likely, malapit ka sa kanila. Hindi man sila part of your family, pero kaibigan sila. Kakilala sila. Pero mas matindi po sila kapag sa kainan. Ang kanilang kultura. Talagang
kaisa kanila. Kaya may binanggit po si Pablo sa mga taga-Korinto. Yung patungkol pong pagkain ino-offer po sa mga Diyos-Diyosan, pagkain na naman po yan. Matindi po sila dyan eh. Kasi kaisa ka eh. Kaisa ka eh. Plus the fact na yun ay doon sa loob mismo ng pinagtitipunan ng mga taong ito na pagano, na ino-offer talaga sa kanilang Diyos yung pagkain. So, nakukuha na po nyo, kasi kainan po ito eh. At kainan, identification, ma-identify ka doon sa kasama mong kumakain. Para makuha po natin in our times, ano naman po ang mensaheng sinasabi ng Diyos sa atin. So ito pong si Simon na Pariseo, ito ang galing eh. Ang galing ng banat ni Jesus dito. All we know, okay na tayo. Pinakain niya si Jesus eh. Ang akala niya, okay na siya. Nagpahanda siya. Inimbita si Jesus, pinakain. Pero tingnan niyo mga banat ni Jesus dito, ang dami po, ang dami. Tayo rin, akala natin, okay na ako kasi ginagawa ko naman to, ginagawa ito, para kay Lord talaga ito, mahal ko siya. Akala natin, all we know, okay na tayo. Pero may banat pa po si Jesus dito. Hindi rin po basta-basta magpahanda ng pagkain. Mag-prepare ka, di ba? Effort din po yon. Hindi naman minasama ni Jesus. Pumunta nga siya eh. Hindi po niya minasama yung paghahanda ni Simong Pariseo ng pagkain. Aba, hindi rin po basta-basta na ikaw ay mag-aanyaya. Hindi matatawaran po yung effort. Pero teka. Si Jesus, may mas higit pa siyang nakikita pala. Hindi niya minasama yung paghahanda. Katulad kay Martha at kay Maria. Naalala niyo magkapatid? Naalala niyo? Nung pumunta si Jesus sa kanila, ano ang ginawa ni Martha? Kaya may tinatawag na Martha Ministry. Ano ang mga Martha? Yung abala sa kusina, nasa hospitality ministry sila. Samantalang yung Maria, kapatid niya, anong ginawa ni Maria nung dumating si Jesus? Umupo sa paanan ni Jesus, nakikinig ng turo ni Jesus. Kaya naman si Martha, abalang-abala sa kusina, nagreklamo. Ay Lord, pakisabihan mo naman yung kapatid ko dyan. Nakaungkot lang dyan sa paanan mo. Tulungan ako dito. O, di ba? Oo, hindi ako magkanda-ugaga dito. Pero ano sabi ni Jesus? Sinabi ba na Jesus kay Martha, masama yung ginagawa mo, huwag mo nang gawin yan? Ganun ba? Hindi po. Ang sinabi niya, alin ang mas mainam na ginawa? Mas mainam ang ginawa niya. Hindi niya minasama yung ginawa ni Martha. Pero mga kapatid, mas mainam to. Gagawa ka doon o gagawa ka ng ginawa ni Martha, pero nakaligtaan mo ang pinakamahalaga, magpa-disciple ka kay Lord. Kasi diyan mababago ang buhay mo. Pwede kasing gumagalaw ka kung saan mga ministry, pero hindi nababago ang buhay mo. All we know, we do it for the Lord. We love the Lord. Pero hindi. Darating ang panahon, magmamalto ka, magmamaktol. Bakit ako na lang lagi dito? Bakit? Napapagod ka na kasi, di ba? Darating po yun, magmamaktol tayo, tama? Kasi kapag naiwan yung puso at hindi tayo napoform, nadidisciple, napoform yung heart natin, tiyak, kakapusin tayo, magmamaktol tayo. Pero may mas mainam. Huwag po tayong hihinto dahil may mas mainam. Kasi may sinabi po si Jesus kay Simon Dito sinabi niya, may tinanong muna si Jesus kay Simon. May tinanong po tungkol po doon sa may nagpautang. Yung isa pinautang ng 500, yung isa 50. Kapwa hindi pares makabayad, tapos kinancel na po, no? Ang isa may utang na 500 din na yung isa sa verse 41, isa 50. Pero nung wala silang pambayad, parehas silang pinatawad. Kaya't sabihin mo, sino sa kanila ang higit na magmamahal sa kanya? Ang galing ni Jesus, no? Kwento-kwento muna, pero mamaya matindi na po ang tama. Tingnan nyo. Ito po yung mga illustration, ito po yung mga story at saka mga talinghaga na talagang matindi po ang pagtuturo ng Panginoon. Sumagot si Simon, ang galing Sa paglagay ko po siya na pinatawad niya
sa mas malaking halaga. At sinabi niya sa kanya, tama ang hatol mo. Tama po, matalino, magaling. Yung pinatawad na mas malaking halaga, ang mas magmamahal doon sa nagpautang. Verse 44, ito na po. This is the point. Ito na po yon. Papasukin na po ni Jesus, ipoform na po niya ang heart ni Simon. Verse 44. At pagharap sa babaeng yun ay sinabi niya kay Simon, ito na po, nakikita mo ba ang babaeng ito? Pumasok ako sa loob ng bahay mo nang di mo ako binigyan ng panghugas sa mga paa ko. Panghugas sa mga paa niya. Kustombre po ng mga Hudyo na kapag may bisita, meron pong batya at tuwalya sa pinaka-entrance, huhugasan ng paa ng mga pumapasok. Pero si Simon Pariseo, hindi niya ginawa. Mahalaga po yan. Binanggit po ni Jesus. Binanggit po ni Jesus. Yung babae, ang sabi niya, hindi hinugasan ni Simon ang paa ng Panginoon Hesus. Hindi siya binigyan ng panghugas. Pero siya, binasa niya ang aking mga paa ng maraming luha. Mga kapatid, grabe po, level up po ito. Grabing level up po ito. Sa kanilang customary po, yung mahugasan ng tubig ang paa ng bisita, ng panauhin, okay na po yun. Pero ang babaeng ito, grabe po. Grabe po ang pagmamahal sa Panginoon. Grabe, ang taas po eh. Ang taas po ng nag-level up pero hindi malapit eh. Ano po ang inihugas niya sa paa ng Panginoon? Luha po. At ano po ang pinampunas niya? Tuwalya ba? Buhok po. Grabe po. Nagpakababa, tapos ang taas po ng level ng kanyang pag-ibig sa Panginoon Hesus, ng kanyang pagmamahal. Dahil hindi po tubig na galing sa batya, tubig na galing sa kanyang mata, luha. Madali po ba mag-produce ng luha? Ginawa pong hindi po basta iyak lang po ito. Kasi panghugas ng paa eh. Ibig sabihin, pag panghugas, medyo marami po. Pwede pong ang pinaka-counting luha na iniluha niya, isang tabo. Pwede na po pang panghugas ng paa, isang tabo? Isang tabo? Pwede na po pang panghugas ng paa, isang tasa? Isang tasa. Hindi po mahugasan siguro ang paa. Ibig sabihin, ang iniluha po ng babaeng ito, hindi basta-basta. Kasi ginawang panghugas sa paa ng Panginoon. Pero si Simon, namumuna. Dahil sa kanilang paniniwala, sila'y righteous. Okay na yung ginawa niya kay Jesus, na pinakain si Jesus. Sa kanilang pamantayan, okay na yung ginagawa niya. Pero malayo pa yung puso ni Simon na Pariseo. Kung siya may na-identify with Jesus, with Christ, pero malayo pa ang puso po niya. Sa puso na ninanais po ng Diyos na mapasa atin. So mabay pong ito, luha niya ang inihugas sa paa ng Panginoon at buhok ang kanyang ipinunas. Sa verse 45, may sinabi pa ang Panginoon, di mo ako binigyan ng halik. Kasi customary po nila, kinikis po. Kinikis po yung mga darating na panauhin. Pero siya, mula ng pagpasok ko rito, ay hindi na tumigil ng kahalik sa aking mga paa. Ibig sabihin, medyo may pagkahilaw po yung identification ni Simon Pariseo kay Jesus. Kasi may mga hindi siya ginawa. Kaya ito po si Jesus, minumulat po siya. Alam niyo ito maganda sa Panginoon. Pinakikita po sa atin. Pinakikita po sa atin na there's a lot more. Marami pa. Dapat tayong mahubog. Dapat tayong umunlad. No? Lumago ang ating pananampalataya. Ang ating pagkakilala. Ang ating level ng pag-ibig, pagmamahal sa Kanya. So di siya binigyan. Pero siya, mula ng pagpasok rito ay hindi na tumigil ng kahalik sa aking mga paa. Verse 45. Hindi po sa pisngi hinalikan si Jesus ng babae. Ang customary po nila, halik sa pisngi. Madalas po yan sa mga alagad.
ni Jesus. Sanay ang mga tao na makita silang yung halik. Kaya, kikilalanin ng mga Romano sa pamamagitan ng halik, yun ang pagtuturo ni Judas na yun na. Yun ang sinyas na yung hahalikan ko. Sanay sila doon eh. Ano ho? Yung mga alagad. Yun ang Kristo. Dahil hindi masyadong makikilala, pareha sila ng mga suot eh. Yun ang dakpin nyo. Hinalikan ni Judas si Jesus doon ng gabing yon sa harden. Kaya na-identify ng mga Romano kung sino si Jesus doon sa grupo na yon sa pamamagitan ng halik. Sa pamamagitan ng halik. So, bahagi po sa kanilang kostumbre, yung halik. Ano, pero dito, hindi nilikan ni Simong Pariseo ang Panginoon Jesus. Verse 46, di mo nilagyan ng langis ng olibo ang ulunan ko, pero siya, pabango pa ang ibinuhos sa aking mga paa. Ang nilalagay pong inaanon pong oil ay langis ng olibo. Pero ang babae, matindi po ang level up. Pabango. At ang halaga po sa panahon natin, more or less, 1,000,000. 1,000,000. Tingnan nyo si Jesus As if the Lord is saying to kay Simong Pariseo, anong halaga nung ikapo mo dito? Grabe to. Pabango ibinuhos. Si Simong Pariseo nag-iikapo yan eh, sigurado. Pero sabi ni Jesus, pabango ang ibinuhos sa paa ko. Minamasama ba ni Jesus ang ikapo? No. Pero yung essence saka yung spirit ng ikapo dapat makuha. It's love, dapat. It's love. It's a cheerful heart. Kasi pag meron ka nun, time will come. It's more than your tithes. It's your whole life. Ay mga Pariseo, nag-stick sila sa tithes. Hanggang doon lang. Sa kanila batas yun. Hanggang doon lang sila. Natali sila doon, stagnant. Pero kapag nakuha mo ang essence, the heart, the spirit of tithes, hindi ka mananatili doon. Because it's your heart. It's your heart. You are offering to the Lord. It's your life. Kaya anong sinabi nung, as if the Lord is saying to Simon, anong sinabi nung ginagawa mo? Ito, matindi ito. Kaya, sa verse 47, binanggit ng Panginoon, dahil dito ay sinasabi ko sa iyo, na pinatawad na ang mga kasalanan niya na napakarami. Kaya naman, nagmahal siya ng labis-labis. That's the point. Yung po ang punto. Kapag ang tao po, sa sarili ang tingin niya, ay hindi naman siya ganong kamakasalanan. Hindi naman siya ganong kasamang tao. No? Kasi parang may sariling pamantayan ng katuwiran. Doon din po magbabase ang kanyang pagmamahal sa Diyos. Kaya iba-iba po ang level, ang alab ng mga Kristiyano sa ating pagmamahal, paglilingkod sa Diyos. Ang iba po, nagmamahal, naglilingkod ng todo-todo. Ang iba po, konti-konti. Ang iba po, nag-o-offer kay Lord ng pinaka-best na may o-offer. Ang iba po, gusot-gusot. No? Nag-o-offer ng hindi best, tira-tira. Kasi depende po yan sa ating belief system. Ano? Hanggat hindi natin naunawaan na lahat tayo makasalanan, na tayo ay kinumpara sa maruming basahan, mas masahol pa, hindi natin maunawaan ito, hindi natin makuha ito. Kaya, may mga sinasabi ang mga book about discipleship. Yung isang isinilang na Kristiyano sa loob ng Christian family, somewhat hindi masyadong, karamihan, may mga exception naman, karamihan, mababasa nyo sa mga disciples book, hindi ganong ka-passionate, hindi ganon na nag-aalab. Bakit? Parang, ang tingin nila sa sarili nila, naimulat na sila sa pananampalataya, sa salita ng Diyos, sa panalangin.
parang hindi ganong katindi yung alab nila, yung passion. Kaysa doon sa mga antipoy katulad ng mga Pablo, na mga talagang mga dating ganito. Bakit nag-aalab sila? Mga kapatid, kapag hindi natin naunawaan ang pakahulugan ng Diyos about sin, kasalanan, at ang nakuha po natin ay katulad ng mga turo ng Pariseo, hindi natin magagawa at maiuukol ang katampatan na pagsamba, pagmamahal sa Diyos. Dahil magbabase po tayo. Nile-level po natin yung kasalanan. Mahirap po na sinasabi natin, kasalanan na ganito, kasalanan na mababang kasalanan, mataas na kasalanan. So may mga ganyan po. Kaya naman, yung pagmamahal na iniuukol ng tao sa Diyos ay base po doon kung hanggang saan sila pinatawad. Pag ikaw naunawaan mo yung kapatawaran ng Diyos sa mga kasalanan na gawa mo, hindi po yan para mahin ng kasalanan. Ibig sabihin, hindi kinakailangan dumami ang kasalanan na gawa mo para mamahal mo ang Diyos ng lubos-lubos. Si Jesus walang nagawang kasalanan, pero gano'n na lamang ang kanyang obedience, pagmamahal, pagsunod sa Ama, sa kanyang misyon. May nagawa po ba siyang kasalanan? Wala po siyang violation ginawa. Pero naunawa niya ang katuturan ng love. Naunawaan niya ang pag-ibig, ang pagmamahal. Hindi kinakailangan ikaw ay gumawa ng napakaraming kasalanan para maunawaan mo at maibalik mo in return sa Diyos. Dahil sa kanyang kapatawarang ginawa sa iyo, pagkapatawad sa iyo, para mayuukol mo naman ang iyong pag-ibig. Hindi po, dahil si Jesus, hindi naman siya nagkasala. Pero naipakita niya, naimodel niya ang totoo. Naimodel niya kung paano susundin, mamahalin ang Diyos, ang Panginoon Jesus. Kaya ito po, ginigising ni Jesus si Simon. At marahil tayo rin po, ako matindi po ito kasi pag masyado ka nang naging familiar sa ginagawa mo, naging casual na sa iyo, somewhat nagiging routine na ito ng buhay mo. Pwede pong dumating sa panahon na magiging ritual mo yan, magiging tradisyon mo yan. At kapag dumating ang panahon yon, all we know, okay na yung ginagawa natin. Ginagawa ko naman to, ginagawa ko ito. Pero yung puso natin, kahit po yung intention ng heart natin, malayo na po pala. May mga ginagawa po tayo, pero yung puso pala natin ay malayo na. Iba po pala yung motibo ng puso, yung intention of our heart. Kaya sinabi ng Panginoon, labis-labis. Nagmahal siya ng labis-labis. Pero ang pinatawad sa kakaunti ay kakaunti kung magmahal. Talking about, parang sinasabi ni Jesus, ikaw yun. Yung babaeng ito, nagmahal ng labis-labis. Malaki ang pagmamahal niya. Kasi alam niya, inamin niya na siya'y makasalanan sa harapan ng Diyos. Kaya naman matindi ang kanyang pagmamahal sa Panginoon. Pero si Simon, ang tingin niya, maaaring wala nga siyang kasalanan Nasusunod niya yung mga batas Ginagawa niya ito, ginagawa niya yun. So ang tingin niya, righteous siya. Kaya, okay na sa kanya na maghanda ng kainan para kay Jesus. Hindi niya hinalikan ng Panginoon. Hindi niya hinugasan ng paa. Opo. Hindi niya nilagyan ng langis, inanoint ng langis ang Panginoon. Pero ang babaeng ito, mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, yung ginawa niya, lagi itong pag-uusapan at maraming makakaalam sa ginawa ng babae. Mga kapatid, ang level ng tinanggap mong pagpapatawad o kapatawaran mula sa Panginoon ay malaki ang kinalaman sa level ng iyong pagmamahal sa Diyos. Mataas ba ang level ng tinanggap mong kapatawaran? Sa iyong kaunawaan, sa iyong belief system, sa iyong puso, sa iyong kaisipan, lahat-lahat sa iyo, yung level na tinanggap mong kapatawaran sa Diyos, doon nakabase po ang level ng iyong pagmamahal na iuukol sa Diyos. Kaya nga yung iba na sinasabing, isinilang
sa Christian family, para bagang wala namang nagawang kasalanang mabigat siguro. Kung kasalanan naman sa isip, sa salita, kaunti lang. Kaya hindi nakapagtataka na bakit iba ang level ng pagmamahal. Hindi naman natin nilalahat. Kasi kung nakikita mo na parang hindi ka naman ganun kasama, ito na po ang problema. Kapag kinumpara natin ang ating sarili sa ating kapwa, sabihin natin, ay masasama yung nakatira dyan, ay sila ang masasama, galing sa mga ganito yan. Ay, mga kapatid, dangerous po yan. Nagiging self-righteous po tayo, parang pareseho po tayo. Yan, lugar yan ng mga nandyan yung mga masasama, nandyan yung mga buhay ganito. Delikado po yan, mga kapatid. Nagiging pareseho po tayo. Hindi ganyan si Jesus. Hindi ganyan si Jesus. Mga kapatid. So yun po ang danger nung ganon. Para tayong identified na with Christ, pero somewhat katulad ni Simon, ang akala niya, okay na yung ginagawa niya. Okay na. Pero kita ni Lord ang puso niya. Dahil tiyak at lalabas kung anong nasa loob. From inside out. Lilitaw po yan, mga kapatid. Ang babaeng ito nasa puso niya. Kaya, kahit hindi siya imbitado, doon sa okasyong yon, sa kainan na yon, hindi siya nandun para makikain, mga kapatid. Take note, kumain ba siya? Hindi po. Tayo minsan, hindi tayo inanyayahan, imbitahan. Pumunta tayo para makikain. Siya hindi po. Hindi yun ang mahalaga sa kanya. Yung lagyan to, hindi po. Yung mga bagay na material, earthly, hindi po yun ang pinakamahalaga. Hindi po. It's more than that. Nakita ng babae ito, may mas mahalaga kaysa kainan. Kaya rin po si Jesus sumasama sa kainan, hindi dahil sa pagkain. Inaabot niya ang mga taong tinaguriang makasalanan sa mundo, na ang bansag ng mga religious leader, mga makasalanan, tax collectors, mga prostitutes, mga outcasts, inaabot ng Panginoon. Dahil lang ba sa pagkain, kaya pumupunta siya? Hindi po. Kaya sa mga gathering po sa mundo, kung tayo po inaabot hindi po dahil doon sa program per se. Hindi po dahil doon sa mga handa nila, hindi po. Dahil doon sa mga tao na nangangailangan sa Diyos. Nangangailangan sila. Kailangan nila ang Panginoon. Bakit ka pumupunta doon? Kailangan nila ang Panginoon. Iyon po ang ginagawa ni Jesus, mga kapatid. Kaya siya ay nakakasama sa ganong mga kainan. So ang babae pong ito, na ipamalas po niya yung malaking pagmamahal. Dahil para sa kanya, malaki ang tinanggap niyang kapatawaran. Malaki ang kanyang pagmamahal. Kumusta po kayo, kapatid? Sa tingin po ba nyo, maliit lang ang tinanggap niyong kapatawaran? Kaya ganun lang din ang inyong pagmamahal sa Diyos. Pagsusumikap na magbigyang kasiyahan, kaluguran ng Diyos. Kumusta po kayo? Ano po ang inyong pagkaunawa sa kapatawarang tinanggap nyo? Dahil tiyak, doon kayo magbabase ng inyong iuukol na pagmamahal, paglilingkod sa ating Diyos. Lahat po ng tao, sabi ng Panginoon, ay nagkasala. Wala ni sino mang nakaabot ng kanyang pamahal. Lahat po tayo nagkasala. That's it. Marami man o kakaunti, malaki man o maliit, lahat po ay nagkasala. At lahat walang pag-asa sa kanyang sarili na makaabot, makabalik sa Diyos. Lahat ay doon sa kamatayan. Pero sa kagandahang loob ng Diyos, sa pamamagitan ni Kristo Jesus, tayo po'y binigyan ng pagkakataon. Kaya marami man o kukunti, malaki man o maliit, mga kapatid, walang kapag-apag-asa ang lahat. At tanging ang pagliligtas niya, kapatawaran niya, ang magdadala sa atin doon sa kaluwalhatian, mga kapatid. Pakaisipin po ninyo. Lahat po tayo ay naging dahilan ng kanyang kamatayan sa cross para tayo mapatawad sa ating mga kasalanan. Kung walang pagbubuo ng dugo, walang kapatawaran ng kasalanan.
Para mapatawad, malinis ang ating mga kasalanan, kinakailangan na Jesus mamatay sa cross. Kaya, kung maliit man o malaki o marami o konti ang kasalanan, kailangan ni Jesus mamatay sa cross. Binigay niya ang kanyang sarili sa cross ng Kalbaryo para sa atin. Hanggat hindi natin nararanasan at naunawaan yung kabutihang loob ng Diyos, yung kanyang biyaya, kanyang dakilang pag-ibig sa atin, kung bakit niya tayo napatawad sa ating pagkakasala, hindi rin natin may uukol, may aalay ang katampatang pag-ibig, pagmamahal sa Kanya. Dahil ang pinatawad ng malaki ay malaki kung magmahal. Ang pinatawad ng kaunti ay kaunti kung magmahal. Pag sinabi mong kakaunti ang kasalanan ko, hindi ako masyadong makasalanan, konti ka lang magmahal sa Diyos. Pero pag nakita mo sa sarili mo, na-realize mo, na kahit sa kabila ng lahat na maliit o malaki man ang kasalanan mo, kasalanan pa, isa man o 1,000, kasalanan pa rin, hahatulan ng kasalanan. Napakalaki man, kasing laki man ng Pilipinas o kasing liit lang ng isang barangay, hahatulan pa ng kasalanan. Parehas ang hatol sa kasalanan, ika'y nagkasala. Maaamin mo sa sarili mo, makasalanan ka, nagkasala ka sa harapan ng Diyos. Pinatawad ka niya, mamahalin mo siya ng lubos-lubos. Tiyak, aangat ang pagmamahal mo sa Kanya. Hindi ka magiging stagnant. Dahil araw-araw nararanasan mo ang kabutihan niya, ang biyaya niya. Maaring paulit-ulit tayong gumagawa ng the same na kasalanan. Bumabalik-balik tayo sa isip, sa salita at sa gawa. Hindi lang minsan nagawa natin kasalanan, pero nandiyan pa rin ang Diyos. In spite of our imperfection, nandiyan pa rin siya. Kaya, hindi mo ba mamahalin ng lubos-lubos ang Diyos? Hindi mo ba iaangat, paangat ng paangat ang iyong pagmamahal sa Diyos? Nakasalalay pa rin to sa puso mo. Sa puso mo. Sa puso mo. Sa iyong pagmamahal sa Diyos, sa iyong naranasan na kapatawaran mula sa Kanya. Kapatid, tayo po tumayong lahat.